yan, nandito na naman tayo at nangungumusta sa mga viewer natin. Ang pag-uusapan natin ngayon, Kisame. Yan yung tatalakayan natin. Kasi syempre sa pagdaan ng mga buwan at taon, nagbabago yung presyohan ng Kisame sa labor at saka sa materials. Pero bago yan, may ipapakita muna ako sa inyo yung mga simpleng disenyo lang. Ginawa natin ng disenyo, pero hindi natin to kinuha sa kagaya ng iba na kinukuha sa internet. Pero syempre may mga pagkakataon na magkakatulad yung disenyo natin, hindi yan maaalis. Pero ito, pinag-isipan natin to, hindi yung basta-basta natin kinuha yung picture at ipopost natin. Okay, so ito yung simple lang na disenyo. Pipresyo natin kung magkano yan. Yung ipinakita ko po sa inyo ay iilan lamang sa mga disenyo na pwede nyong gawin sa bahay. Pero tulad ng sinabi natin, may kaakibat po yan na presyohan. So nung dati ganito yung presyo natin, so ngayon mag-iiba po yan. Kasi siyempre tumaas na yung mga materyales at yung competition nandyan na rin. So mag-a-adjust talaga tayo sa presyo. Yung mga contractor at saka customer, doon din magdidepende kung magkano yung presyo mo. Kasi kung minsan pagka kinuha mo ay high profile na mga contractor, malaki yung maintenance, siyempre anong asan mo dyan, malaki yung presyohan yan, mas mataas. Samantalang yung mga katamtaman lang, yung mga sinasabing small contractor, o kaya yung medyo kakagatin yung presyo mo dahil sa pangangailangan, siyempre mas mababa yung presyo. Ngayon po, dahil naandito kayo sa channel ko, yung presyo na maibibigay ko sa inyo ay base po sa naging karanasan ko. So yun po yung pagbabasehan ko. Ngayon kung medyo duda kayo, pwede kayong siyempre hahanap kayo ng ibang opinion. So ganun lang yun. Pero dito, ito yung presyohan ko. Pagka kasi yung may mga disenyo, halimbawa may cove light, may
drop ceiling, at kung ano pa man, basta tungkol po sa may disenyo, kinukuha ko po yan ng 850 to 1,000 per square meter po, kasi yung iba binabasehan nila yung lineal meters. So iba yung basehan nila kaysa sa basehan ko. So yun po yung sa akin. Ngayon pagka flat lang yung walang disenyo, labor and materials pwede nyong kunin sa 750 to 850. Yun po yung nagiging presyohan ko. Pero depende pa din sa yun nga, yung nangungontrata. Kasi halimbawa napakagaling ng gumawa, pero yung access mo dun sa materyales wala ka namang napagkukunan na mura, so yun pa rin yung kalalabasan niya. Medyo kunti yung magiging kita mo, samantalang kung malawak yung kaalaman mo sa mga supplier, so doon ka kikita. Ngayon kung tungkol naman sa labor lang yung pag-uusapan, depende din sa magbibigay sa iyo ng trabaho. Halimbawa, dumaan ka sa kontraktor, subkon ka lang, syempre mas mababa yung presyohan nila. Samantalang kung yung kausap mo mismo yung magpapatrabaho, yung owner, halimbawa residential, so yun, dun makakakuha ka dun ng mas maganda-gandang kita kumpara sa subkon ka lang. Kung akong tatanungin, yung presyohan ko pagka flat ceiling, labor lang, nagre-range po yan sa 300 to 400 per square meter. Sa akin po yan, iba naman yung presyohan nila. Pagka may design at hindi masyadong gagamit ng mga scaffolding, pwede natin kunin yan sa from 400 to 550. Depende din sa site, kasi kung malayo, siyempre yung gagastusin mo, nagka-incorporate yun dun sa magiging presyo mo. So pag-aaralan pa din yun bago magbigay ng final na presyohan. Pero yun ang range ng presyohan ngayon para sa akin pagka labor lang. Pag may design, 400 to 550. Pagka flat lang, pwede sa 300 to 400. Okay? So sana nabigyan ko kayo ng kunting ideya para kung sakaling kung ikaw ay customer, kung may mga kontrata sa'yo, pwede mo itong pagbasehan. Ngayon kung ikaw naman ay mangungontrata at baguhan ka pa lang, tansyahin mo rin kung akma yung presyohan natin doon sa gagawin mo. Okay? So yan lang po at maraming salamat.